From Native Filipina, isa ako sa mga taga-subaybay ng kwentong Afam mo. Naaaliw talaga ako sa mga kwento ng Pinay Hunter. Matagal na din akong sumubok makipag-chat since 2012 pa. Magmula nang hindi na kami naging maayos ng aking ex-partner na Pinoy. Nagkaroon pala kami ng 2 anak sa loob ng 10 years naming pagsasama. Sa ngayon ay second year college na ang firstborn ko. At present ay nagtatrabaho ako dito sa Hong Kong. 10 years na. Ngayon, 45 years old na ako at napapagod na ding mag-try dahil lahat na lang ng nakakasagupa ko ay hindi kami parehas ng hinahanap. Fast forward, may isang Afam na nag-message sa akin. Tinanong ko kaagad kung ano ang hinahanap niya. Kasi nga, para bang tinanggap ko na sa sarili ko na ako'y tatandang kasama ang mga anak ko. Sumagot naman siya, madam, at sinabing looking for wife material daw siya. Nung una ay duda ako, baka nagtitake advantage lang siya. So madam, malambing pala siyang tao. Good profession at mas bata ng 4.5 years sa akin. Divorced na siya at meron siyang isang anak na nasa kustodiya niya sa tulong ng parents niya. At ako naman ay isang solo parent. Hindi ako kinasal. Ang tanong ko lang, madam, ay kung papayag ba ako na ikasal kami kaagad sa unang meet-up pa lang. At gusto niya din na mabuntis ako. By the way, yun pala ang mga pangarap ko, madam. Kaya lang, I'm seeking advices ng iba. Baka kasi may mas maganda pang option. Dream ko din na ikasal at gusto ko pa din na magka-baby kahit nagkakaedad na. Madam, ayokong ipaalam sa pamilya ko na magkikita na kami next year sa Pilipinas para ma-enjoy namin ang isa't isa. Ramdam ko din naman ang feelings niya dahil may plano siya para sa aming dalawa. Kahit may time difference ay pinagtsatsagaan ko pa din na kausapin siya dahil may respeto siya sa akin at ramdam kong minahal ako talaga. Maghihintay akong mapayuhan 10 ng iyong mga marites, madam. Pakitago niyo na lamang ako sa name na Aliyah. Hoy mga marites! Kailangan ng payong marites ni letter sender. Hello madam letter sender, sana mapayuhan ka ng hindi lang 10 marites kundi 100. Okay, ito na ang aking opinion bilang unang marites na magpapayo sa'yo. Hindi mo kailangan magmadali. Please understand, isa-isip at isa-puso mo muna kung ano ba talaga ang main purpose ng first meetup. Diba ang main purpose niyan is to spend time together in order to find out compatibility and learning each other's differences, tama? At isa pang napakatinding rason ng unang pagkikita ay ang magkasubukan ng mga pag-uugali, diba madam? I understand na gusto mong mangyari very soon ang mga pangarap na gusto ni Afam sa'yo. Kasi nga nagkakaedad ka na. Pero ang tanong, handa ka kayang panindigan ang sitwasyong ito sakaling magkamali ka? Nasa sayo pa rin naman talaga ang desisyon kung willing kang magsakripisyo at itali ang sarili mo. Kasi kung palpak na lalaki pala ito, ikaw lang naman talaga ang dehado. Walang diborsyo sa Pilipinas, alam mo yan. Minsan ka nang nagkamali sa unang lalaking pinili mo, di ba? Kaya dapat ngayon mas triplehin mo na ang pag-iingat. Huwag madaliin ang lahat. Nasa tamang timing yan. I-enjoy nyo muna ang inyong unang pagkikita. Dapat manindigan ka na ang kasal ay later na. Huwag kang matakot mawala siya kung ma-disappoint man siya. Kasi ang importante naman hindi ka mapapasubo at mahihirapan sa huli. Dapat sure ka na talaga once magpapakasal ka na sa kanya. Sinabi mo nga, di ba, natanggap mo na sa sarili mong tatanda kang mga anak mo lang ang kasama. So why should you worry and hurry? Take it slow. What's meant for you will be yours. Patience and positivity is the key. Sana nakatulong ang aking opinyong marites. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kwento.